Totoong ang bawat lugar ay may itinatagong kwento. Minsan ay hiwaga na nagkukubli sa karamihan. Mga lugar na naghihintay ng mga taong makakadiskubre upang ang lihim ng lugar ay malantad at mabigyan ng solusyon. Ang problemang dito ay bumabalot. Magandang araw po sa inyo, Sir Blair. Tawagin niyo na lamang po akong Alan. Gaya ng ibang kabataan ay mahilig po ako sa adventure. Lalo na yung mga hindi pangkaraniwan dahil nagbibigay po ito ng kakaibang kasiyahan at excitement sa kagaya ko. Pero syempre, mas mainam po kung meron akong mga kasama. Kaya hindi maaaring mawala ang aking tropa. Sila po ang dalawa kong matalik na kaibigan na sina Cheese at Erwin. Dahil sa kakapusan sa buhay, ay pare-pareho kaming hindi na nakapag-aral sa kolehiyo. Pero kailangan po naming gumawa ng paraan para kumita at makatulong sa aming mga pamilya. Pero hindi namin akalain sa minsang lakad namin para maglako ng aming produkto sa isang baryo sa Antique ay magkakaroon pala kami ng kakaibang karanasan na sumubok sa aming pagkakaibigan. Upang inyong maintindihan, uumpisahan ko na po ang kwento. The Voice Addict. Sabi ko naman sa inyo bilisan niyo pa ang pagtakbo Dali! Dalihan niyo! Ano ba nangyayari sa'yo, Cheese? Ba't kailangan natin tumakbo? Oo nga, pati kami ni Alan napapatakbo na rin Nagbigla ka na lamang kumaripas Ang dami niyo naman tanong! Bilisan niyo na lang! Dali na, habol na tayo! Sino bang humahabol sa atin? Pambira ka! Wala naman akong nakikita Oo nga, Cheese. Kahit si Alan walang nakikita. Erwin, Alan, huwag na nga kayong magreklamo. Basta tumakbo na lang din kayo. Dahil nararamdaman ko nakasunod pa rin sila sa atin. At malapit na sila, nanang ko po. Tumakbo na kayo na mabilis. Ano nga ba kasi humahabol sa atin? Ha? Ano yun, Cheese? Aswang! Aswang ang buwak! Hindi nyo ba nararamdaman? May ingay na nakasunod sa atin dahil dumadaan sila sa ilalim ng lupa. Ano bang aswang abok ang sinasabi mo? Nagbibiro ka na naman, ba't nananakot? Hindi ako nananakot, kaya bilisan niyo pa. Dahil nandiyan na siya! Nandiyan na siya! Sa sigaw ni Cheese ay pare-pareho kaming napahinto sa pagtakbo dahil sa biglang pag-angat ng lupa sa aming dinaraanan. Kitang-kita namin ang paglitaw ng isang kakaibang nilalang. Isang aswang abwak na ang itsura ay katulad sa bayawak, subalit may matutulis na tila tinik ang katawan. May mahahabang kamay at binti. Tumayo ito sa aming harapan. Nanang ko po, anong gagawin natin? Sasagpangin tayo dyan. Nagtatanong ka pa talaga kung anong gagawin natin? Hindi, tumakbo tayo pabalik! Tara na! Bilis! Hindi kami magkanda-ugaga at halos madapa kaming magkakaibigan sa pagtakbo para lamang makalayo sa aswang abwak na handang dumaluhong sa amin. Pero hindi kami naghiwa-hiwalay, kundi iisa lang ang direksyon namin. Hindi tayo dapat magkanya-kanya ng takbo ngayon. Oo, dapat magkakasama tayo. Tama, tropa tayo. Kaya sama-sama tayo mamamatay. Uy, anong mamamatay sinasabi mo? Hindi tayo mamamatay. Kailangan harapin natin ang aswang. Yun ang tama natin gawin. Hindi yung tatakasan natin. Dahil di niya tayo titigilan, sigurado yun. Hahabulin niya tayo kahit saan pa tayo pumunta. Huminto kami dahil sa sinabi ng katropa naming si Erwin. Tama siya. Kailangan naming maging matapang at harapin ang aswang. Patay kung patay. Ang mahalaga, lalabanan natin ang aswang abwak na yan. Maraming batong nagkalat. Dadampot tayo at papaulan na natin siya ng bato.
Yun ang tangi nating magiging armas sa pagkakataong to. Ano pang hinihintay natin? Dumampot na tayo ng bato. Ngayon na! Salamat na lamang at maraming batong nagkalat. Kaya kanya-kanya kami ng dampot ng bato at ipinukul namin yun sa aswang abwak na nasa harapan namin. Tinamaan namin ito kaya lamang tila malakas ang aswang at hindi iniinda ang mga batong tumatama sa kanyang katawan, kundi lalo lang itong nagalit sa amin. Anak ng putya! Parang di naman niya nasasaktan eh. Oo nga, parang natutuwa pa yata. Parang nakikiliti lang eh. Anak ng teteng, anong gagawin natin ngayon? Kung kausapin mo kaya sa Cheese, patawanin mo. Hindi ba komedyante ka naman? Hindi ko nga alam kung paano patatawanin ang aswang na yan eh. Basta, magpatawa ka lang. Teka. Mag-knock-knock ka. O kaya mag-poker face ka. Kahit ano. Magmukha kang unggoy. Ano ka mo? Kanina pa siya nakatingin sa atin. Tingnan nyo. Diyos ko po. Naghihintay nga siya. Baka... Case, sige na kasi. Baka kaya nakatingin niya hinihintay ka niya magpatawa. Wala na kaming maisip na paraan ng mga sandaling yun. Kaya pinagagaan na lang namin ang sitwasyon. Pero ang totoo, pare-pareho na kaming nanginginig sa takot. Ano, Cheese? Sige na! Sundin mo na si Erwin! Patawanin mo na ang aswang abwak! Baka mababaw lang ang kiliti niyan! Sige na, bilisan mo na! At yun na nga, nag-poker face si Cheese na sinabayan pa ng pagkilos niya na kagaya ng isang unggoy. Pero walang reaksyon ang aswang. Seryoso ito na tila pinag-aaralan ang kilos naming tatlo hanggang sa umatungal ito ng malakas. Naku po, mukhang ayaw niya sa pagpapatawa mo, Chase. Hindi benta sa kanya. Baka nakakornian siya. O ganito, ibahin mo na lang. Baka hindi niya nagustuhan eh. Bilis, umisip ka pa ng iba. Hindi ko na nga alam ang gagawin ko eh. Todo na yung ginawa ko. 100% na yun. Saka wala na akong maisip na iba eh, para mapatawa siya. Diyos ko naman. Ang sama ng tingin sa'yo ng aswang, Chase. Mukhang nakornian talaga sa pagpapatawa mo. Nakita namin na humakbang ang aswang papalapit kay Cheese. Teka lang. Huwag ako. Huwag ka lalapit sa akin. Friends tayo, di ba? Saka sorry na kung corny ang pagkwela ko. Hindi na mauulit, hindi na. Hahanap ako ng joke na mas nakakatawa. Biglang hinawakan sa braso ang kaibigan naming si Cheese. Gulat na may kasamang matinding takot ang naramdaman namin ni Erwin. Kitang-kita namin kung paano binuhat ng aswang abwak si Cheese at itinaas yun sa kanyang gawing ulunan. Nanang ko po ha, maawa ka, bitiwan mo ka. Ibababa ka. Erwin, Alan, tulungan niyo ako dito. Baka kung anong gawin sa akin ng aswang na to, nanang ko po. Pero Cheese, hindi namin alam kung paano ka tutulungan eh. Tatagan mo na lang ang loob mo, Cheese. Magdasal ka na lang ng marami. Lahat ng santo tawagan mo. Kaya mo yan. Ano ka nyo? Hindi nyo ako tutulungan? Hindi nga rin namin alam kung paano ka namin tutulungan. Diyos ko po, ito na yata magiging kamatayan ko. Huwag ka mag-alala, Cheese. Ipapalibing ka naman namin eh. Magdadala naman ako ng kape, tsaka tinapay dun sa lamay mo. Mga walang iya kayo. Akala ko pa naman mga kaibigan ko kayo. Tapos yan lang ang sasabihin nyo. Pababayaan nyo na pala ako. Sana lang, hindi ko na lang kayo naging kaibigan. Kitang-kita namin ni Erwin na ipinaikot-ikot ng aswang si Cheese habang nasa kanyang ulunan gamit ang kanyang mga kamay at saka inihagis siya nito sa aming dalawa. Malakas ang pagkakasigaw ni Cheese
Isang malakas na sampal ang pinakawalan ko at dumapo yun sa pisngi ni Cheese. Taray ko naman! Sino sumampal sa akin? Ako? Bakit? Masakit ba? Oo naman! Kaya nga tinatanong kita eh, bakit mo ako sinampal? Para magising ka. Pambirang to. Araw-araw nananaginip. Ha? Talaga ba? Ha? Papanaginip lang ba yun? Oo, nananaginip ka na naman. Bakit ano ba nangyari? Bakit kung makasigaw ka para kang babaeng pinagtatangka ang gasain? Kung makatili ka parang wala nang bukas. Diyos ko, thank you Lord. Salamat talaga. Buti na lang panaginip lang yun. Salamat sa sampal tol ha. Nagising ako kahit masakit. Pambirang to. Ano ba kasing napanaginipan mo? Aswang abwak tol. Hinabol tayo. Tapos gusto tayong patayin. Inihagis pa nga ako eh. Ano ka mo? Nakapanaginip ka ng aswang? Oo tol. Aswang na may kakayaang dumaan sa ilalim ng lupa. Teka, naku baka meron dito nun. Baka may aswang na bigla na lang lumitaw dito sa kinaroroonan natin. Nasabi ko lang na baryo ng aswang yung pupuntahan natin Napanaginipan mo na agad. Teka Alan, sure ka ba na may aswang nga doon sa pupuntahan natin? Oo, pero sabi naman nila di naman daw aswang na gaya ng iniisip natin. Kundi may lahing aswang lang daw sila. Pero namumuhay daw na katulad ng tao. Kumbaga mabubuting aswang daw sila. Ha? Mabubuting aswang? Meron ba nun? Doon nga sa pupuntahan natin nga ni. Teka, kanina pa tayo naghihintay kay Erwin Di pa siya dumarating, ang tagal naman. Oo nga nakatulog na nga ako sa paghihintay at nakapanaginip pa. Pero wala pa rin siya. Uy, mukhang dumating na siya. May tumatakbo papunta rito Si Erwin ba yun? Oo Alan, si Erwin na nga. Bakit di mo ba siya makilala? Medyo malabo na kasi yung mata ko kaya hindi ko na siya mamukaan, saka malayo pa. Tumatakbo nga at humahangos pa si Erwin nang dumating ito. Yun, salamat naman at dumating ka na Erwin. Ano ba nangyari? Ba't ngayon ka lang? Tagal-tagal mo. Diyos ko, mahabang kwento. Di pa i-clean mo. Ba't nga pala tumatakbo ka? May umahabol ba sa'yo? Oo, isang hayop na mukhang aso. Pero di naman aso. Teka, Diyos ko po, hindi kaya sigbin yun? Yung alaga ng aswang? Oo, yan ka na naman Chis Kanina aswang abwak ang sinasabi mo, ngayon naman sigbin na alaga ng aswang. Buti na nga lang, iniwan din ako Tinamaan ko ng batong binato ko sa kanya. Natakot yata, kaya hindi na ako sinundan. Naku, baka mamaya sumunod pa rin sa'yo Hindi na siguro, tol. Ano bang hindi? Ano yun? May hayop na tumatakbo ng mabilis papunta dito sa kinaroroonan natin. Diyos ko, parang asong ulula. Teka lang. Hala, yan yung sigbi daw mahabol sa akin kanina. Patungo dito sa kinaroroonan natin. Huwag kang mag-alala, akong bahala dyan. Hindi ako papayag na atakihin tayo ng sigbin na yan. Agad kong hinalukay ang dala kong bag. Mula doon ay hinugot ko ang dala kong buntot ng pagi, ang sandatang panlaban sa mga uri ng aswang na ibinigay sa akin ng aking lolo Emong nung nabubuhay pa siya. Buntot pagi yan Marunong kang gumamit niyan, Alan? Oo naman. Meron ka pala niyan? Hala, sige, tumabi kayong dalawa. At ako ang sasalubong sa sigbin na alaga ng aswang. Lumayo sa akin ang dalawa kong kaibigan. Maigpit ko namang hinawakan ang buntot ng pagi. Kitang-kita ko na umaalimbukay pa ang lupa dahil sa alikabok sanhi ng mabilis na pagtakbo ng sigbin papalapit sa kinaroroonan namin. Kaya sinalubong ko na ito at buong lakas na inihagupit sa kanya ang hawak ko na buntot ng pagi. Dinig na dinig namin ang pagpalahaw at pag-angil ng halimaw
dahil tinamaan ito ng dulo ng buntot ng pagi. Lumikha yun ng pahabang guwit sa katawan ng Sigbin. Dahil sa natamong sugat ay lalo lamang itong nagalit at nagwala. Ibinuka ng pagkalaki-laki ang kanyang bibig. Kitang-kita ko ang matutulis at marami niyang ngipin. Tumutulo rin ang malagkit na laway mula sa kanyang bibig. Muli pa ay dinaluhong ako ng Sigbin. Iniumang ko naman ang aking hawak na buntot ng pagi. Sa pagsunggab nito sa akin ay hindi ko inaasahan na ang bibig nito ang tatamaan ko. Nakagat ng Sigbin ang aking hawak na buntot pagi. Hindi niya yun binitiwan. Kagat-kagat niya ito. Pilit kong hinihila ang buntot ng pagi. Subalit ayaw nitong pakawalan. Kaya ang ginawa ko na lamang ay umikot ako habang hawak ang buntot ng pagi. Kaya maging ang Sigbin ay nakasunod sa aking pag-ikot. Hanggang sa binilisan ko ang pag-ikot, kaya umikot din ng Sigbin habang nakalutang sa ere. Lalo ko pang binilisan ng pag-ikot kahit nakakaramdam na ako ng pagkahilo. Dahil sa matinding pagkakakagat ng Sigbin sa buntot pagi, ay naputol yun, kaya ang katawan ng halimaw ay tumilapon at tumama sa isang malaking puno. Malakas ang pagkakabangga ng Sigbin sa puno. Nanauna pa ang mukha nito. Halos madurog ang nguso ng Sigbin. Habol ang hininga nito habang umaagos ang dugo na ang kulay ay pinaghalong pula at abo. Hindi na makatayo pa ang Sigbin sa matinding pinsala na natamo. Sanhi ng pagkakatama ng nguso nito sa matigas na puno. Tuwang-tuwa na tumakbong palapit sa akin ang mga kaibigan kong sina Erwin at Cheese. Ang astig nun, Tolalan! Nadali mo! Ang galing mo! Ikaw lang pala makakapatay dun sa Sigbin! Ayos ah! Teka, tignan nyo nga, patay na nga ba? Baka mamaya buhay pa yan. Alam mo naman ang mga ganyang nilalang kung minsan ay hindi basta-basta namamatay yan. Patay na, Alan! Hayan nga hindi na halos gumagalaw eh. Teka, anong gagawin natin dyan? Mabuti pa umalis na tayo dito. Baka mamaya may mga kauri pa yan tapos biglang sumulpot dito at ipagiganti ang nangyari sa kanilang kasama. Tara na! Mabuti pa nga. Tara na, umalis na tayo. Teka. Tutuloy pa ba tayo sa lakad natin? Natural! Diba, kaya nga tayo nagkita-kita ay para pumunta sa isang baryo dito sa Antique. Sigurado kayo, tutuloy pa tayo. Di nga ba maraming aswang doon? Sila nga ang sadya natin dun Kaya nga gumawa ako ng maraming gamot na herbal na ilalako natin dun. Dahil tiyak, kikita tayo. Tama si Tolalan, dahil kailangan ng mga baryo Trililing ang mga herbal na gamot. Lalo na para magkaroon din sila ng proteksyon sa mga mapaminsalang aswang. Tama si Erwin. Dahil ang gamot na dala natin ay maaari ding maging pangontra sa mga aswang na gumagawa ng masama. Sige na nga, pero sana hindi tayo mapahamak sa pagpunta natin doon sa baryo ng Trililing. Sumakay na ako sa aking motorsiklo at umangkas na rin ang kaibigan kong sina Erwin at Cheese. Sa maikling sandali, sa araw na yon, pakiwari ko ay napakarami nang nangyari. Nagsimula yon sa naging panaginip ni Cheese hanggang sa magkaroon kami ng engkwentro sa Sigbin na humabol naman kay Erwin. Halos 1 oras din ang aming naging biyahe hanggang sa makarating kami sa isang medyo malayo-layo at nakahiwalay na baryo sa bayan na yon ng Antique. Hindi gaanong pinupuntahan ng mga tao ang naturang baryo. Naitago na lang natin at binansagan naming baryo ng Trililing. Inihinto ko ang motorsiklo at bumaba kaming 3. Nakamasid kami sa arkong nakalagay sa bukana ng baryo. Yun ang palatandaan na papasok na kami sa baryo ng Trililing. Ano pang hinihintay natin? Sakay na ulit tayo ng motor at papasok na tayo dito sa baryo. Teka, sandali lang, Tol-Alan. Bakit? Anong problema, Cheese? Huwag mong sabihin kinakabahan ka. Hindi lang magandang pakiramdam ko Parang mabigat Ano?
Mabigat ang tiyan mo. Mamaya ka na magbawas, pambira ka oh. Hindi yun. Para kasing may kakaibang pakiramdam eh. Iniisip mo lang yan, palibasa nga. Pare-pareho na nating alam na baryo ng mga aswang ang pupuntahan natin. Pero sabi ko nga sa inyo, hindi naman lahat ng aswang na naninirahan dyan ay masama. May lahing aswang lang daw sila. Pero mas gusto pa rin nilang mamuhay ng simple at pangkaraniwan. Hindi sila masama gaya ng iniisip natin. Sigurado ka ba doon? Tama si Tol Alan. Dahil ako man ay minsan na rin nanirahan dito. Ha? Sigurado ka ba, Erwin? Tumira ka na rin dito sa baryong to? Oo. Kaya hindi lahat ng aswang na narito ay pumamatay at masasama. May mga mabubuti rin. Parang katulad ng pangkaraniwang tao. May masasama, may manloloko at mamamatay tao. O di ba? Alam ni Tor Erwin. Kaya nga yung dala nating herbal na gamot ay para talaga sa kanila yun. Saka ilang araw lang naman tayo dito, di ba? Siya nga pala Erwin, sigurado ka ba na may pansamantala tayo matutuluyan dito kahit 1 o 2 araw lang? Oo, dahil nga may bahay dito ang pinsan ko. Matagal nang hindi nila tinitirahan yun eh. Kaya dun muna tayo habang nandito tayo sa baryo ng Trililing. O ano, Cheese? Okay ka na ba? Huwag kang matakot. Yung kakaibang pakiramdam na sinasabi mo, dala lang yan ng kung ano-anong iniisip mo. Siguro nga, tama kayo. Saka Cheese, baka mamaya ditong pamatagpuan ng magpapatibok ng puso mo, di ba? Oo nga naman, Cheese. O di ba ayos yun? Kung sa front page ng dyaryo, Heart ni Cheese, nakatagpo ng mamahalin sa baryo ng Trililing. Ho! Ang angas, di ba? Sige na. Tama na mga pasakalya nyo. Payag na ako. Tara, tuloy na tayo. Kaya balik na tayo sa motor para makapasok na tayo sa loob ng baryo ng Trililing. Dahil nasa bukana na kami ng baryo na aming destinasyon, kaya saglit na lang ang aming nilakbay hanggang makarating sa isang lumang bahay sa loob mismo ng baryo. Kahit luma ang bahay ng kamag-anak ni Erwin, ay maayos pa ito at maaari pa ding tirhan. Ayos pa naman pala tong bahay. Saka may mga naiwan pa silang gamit. Dito tayo titigil ng ilang araw? Oo, habang naglalako tayo ng mga herbal na gamot sa mga taga rito. Inayos namin at nilinis ang loob ng bahay. Madali naming natapos yon dahil 3 kami. Naiwan ako sa loob, samantalang lumabas naman ng bahay ang 2 kong kaibigan. Kung maglakad-lakad kaya muna tayo, Erwin. Total maliwanag pa naman eh. Mga ilang oras pa bago dumilim ang paligid. Nasa loob ng bahay si Alan eh. Hayaan mo na muna siya doon. Tayo na lang 2. Nagbibisi-bisiyan pa siya. Okay, sige. Basta saglit lang tayo ah. Baka hanapin tayo nun eh. Iniwan ako ni na Cheese at Erwin. Saglit silang naglakad-lakad para tignan ang paligid ng baryo. Madalang ang mga bahay at magkakalayo ang agwat ng mga kapitbahay. Pero dahil malawak ang baryo, kaya marami sa nakatira doon ay pinaniniwalaang may mga lahing aswang. Hanggang sa kanilang paglalakad ay agad na umagaw sa kanilang atensyon ang isang magandang babae. Erwin, tol. Nakikita mo ba kung ano nakikita ko? Oo, Cheese. At iba kagad ang napansin ko sa mga mata mo nang makita mo ang babaeng maganda. Bakit? Ano napansin mo sa mga mata ko, Erwin? Kakaiba ang kislap eh. May heart-to-heart na kong nakikita sa mga mata mo. Baka muta lang yung nakita mo, hindi heart. Tingnan mo, oh. Nakatingin din sa atin si Heart. Ay, yung magandang babae. Aba, oo nga no. Uy! Ngumiti siya sa atin. Ayos! Nako, mukhang tumitibok-tibok na ang heart mo niyan, Kiss. Halika, Erwin. Puntahan natin siya, dali. Teka, baka may bayad eh. Wala akong dala rito 250,000. Pero baka suplada siya ha.
Uy, mukhang di naman eh. Mukhang friendly naman siya eh. Nilapitan nila ang magandang babaeng nakita. Malaki ang pagkakangiti ni Cheese at Erwin habang papalapit sa babae. Hello. Ang ganda mo naman, miss. Oo nga, at mukhang hindi ka suplada. Oo naman. Hindi ako suplada. Nakita ko kasi kanina na nakatingin kayo sa akin. Tapos ngumiti kayo. Kaya, ninitian ko na rin kayo. Gusto lang kasi naming magkaroon ng kaibigan dito sa Barrio Trililing. Oo nga naman. Tsaka mukhang okay lang naman sa'yo na maging kaibigan kami, no? Ako nga pala si Erwin. At itong friend ko naman ay si Kiss. Ikaw, miss. Anong pangalan mo? Ako naman si Risa. Taga rito ako sa baryo. Kayo, parang dayo kayo dito ah. Oo. Mga tindero kami ng herbal na gamot. Plano namin dito maglako eh. Kaya lang, papadilim na kaya bukas na lang. Ano ba mga klaseng gamot yan? Saka, epektibo ba naman? Oo naman. Kasi nga gawa yun sa mga halamang gamot. Ginawa ng kaibigan namin si Alan na may lolong napakahusay na albularyo. Doon niya natutunan ang paggawa ng iba't ibang timplang gamot na gawa sa mga herbal. Merong pwedeng inumin, may pwedeng i-aplas o kaya ipangmasahe. Pwede nga yan sa amin. Lalo na sa lola ko. May lola ka? Oo. Gusto niyo makilala ang lola ko? Okay lang? Teka nga pala. Saan ba kayo nakatira? Malapit sa Tuyong Sapa. Doon kami nakatira ng lola ko. Kaya kung maglalako kayo bukas ng herbal na gamot, pwede nyo kaming puntahan doon. Oo naman, hahanapin ka talaga namin, Risa. O sige, paano? Magkaibigan na tayo ah. Oo ba? Sige, kailangan ko na rin umuwi. At baka hinahanap na rin ako ng lola ko. Nang papaalis na si Risa, ay sinundan pa siya ng tingin ng mga kaibigan ko. Nang makalayo na ang dalaga, ay bumalik na sina Erwin at Cheese sa kubo. Nakaupo ako nun sa isang upuang kahoy at nagpapahinga dahil nag-ayos pa ako ng ibang bagay sa loob ng kubo. Tol Erwin, eto ha, usa ka pan lalaki. Ako ang unang nakakita kay Risa. Kaya sa akin siya ha. Anong sa'yo kagad? Hindi yung pangasyo tayong tao eh. Susutain ko pa lang, ano ka ba? Hoy, dalawang kumag. Ano bang pinagtatalunan niyo dyan ha? Alan, may nakilala kaming chika bebs. Bukas pupunta natin. Tol, ang ganda niya. Parang 50-50. Ha? Anong 50-50? Mukhang lalaki at mukhang babae? Nako, baka beke yun. Hindi ganon. 50-50 kasi mestiza, tapos may pagkapinay din. Tapos 50% nakamukha ni Ivana at 50% kamukha ni Marian Rivera. Weh, talaga lang ha. Hindi kaya 50% na tao at 50% na aswang yun. Alam niyo naman na itong baryong kinaroroonan natin baryo ng mga aswang ito. Nakaw, oo nga pala no. Paano kung may laing aswang si Risa? Kung gano'n naman kaganda yung aswang, kahit na sa akin yun. Saka sabi nyo nga diba, hindi naman lahat ng aswang na naninirahan dito ay masasama. Meron pa rin mabuti. At malamang nasa uri ng mabuting aswang si Risa. Yung kasi yung nararamdaman ko eh. At palagay ko ganun siya. Malalaman natin bukas yan. Kapag naglako tayo ng mga paninda natin, pupuntahan natin siya sa bahay nila. Hindi na muna nagtalo ang dalawa. Nagsimula na kasing kumagat ang dilim ng sandaling yon. Naghanda na rin kami ng magiging pagkain namin. Tinapay at delata ang magiging pagkain namin. Ang mahalaga sa amin ng sandaling yon ay malamnan ang aming sikmura. Para bukas ay may lakas kami at masimulan ang gagawin naming paglalako ng mga panindang dala namin. Nang makakain na kami, ay tila hinihila na ang aming mga mata para matulog. Medyo napagod kasi kami sa maghapong lumipas. Saka masarap ang simoy ng hangin. Hindi yun maalinsangan, kundi malamig ang hanging amihan na pumapasok sa loob ng kubo.
Nagkanya-kanya na kami ng pwesto na aming tutulugan. Mga ekstrang damit lang namin ang naging sapin sa kawayang sahig ng kubo na aming hinihigaan. Dahil pagod ang mga katawan, kaya halos magkakasunod kaming nakatulog. Subalit sa kalagitnaan ng gabi ay nagising kami sa sigaw ni Cheese. Kakaiba kasi ang kaibigan naming ito. Madalas po siyang magkaroon ng kung ano-anong panaginip. Mapasandal lang ito ay nakakatulog at ang kakaiba talaga sa kanya ay nagkakaroon kagad ng panaginip. Gaya na lamang ng nangyari habang naghihintay kami sa kaibigan naming si Erwin nung una. Nakatulog ito at agad nagkaroon ng panaginip. Sa pagkakataong yun nga ay nangyari na naman. Habol ni Cheese ang kanyang paghinga dahil sa kanyang napanaginipan. Nang magising ito, medyo inis naman kami ni Erwin dahil naudlot ang aming pagtulog. Anak ng teteng talaga, oo. Bakit na naman, Cheese? Nanaginip ka na naman ba? Oo, Alan. Nakakatakot ka eh. Hayang ka na naman eh. Sinakakatakot ka na naman eh. Totoo namang nakakatakot eh. Totoo sinasabi ko, nakakatakot nga yung panaginip ko. Ano na naman ba kasi yun? May aswang. Inatake tayo ng aswang. At kakaibang aswang. Dahil nakakalipad siya. Ano? Manananggal, ganun ba? Ewan ko. Basta nakakalipad. Panaginip lang yun, Cheese. Palibasa kasi puro aswang ang nasa utak mo. Sana, si Risa na lang ang iniisip mo kanina bago ka natulog. Baka mas maganda pa ang naging panaginip mo. Yun na nga eh. Si Risa talaga ang iniisip ko kanina eh. Siya ang napanaginipan ko. Muntik na nga kami mag-kiss eh. Muntik nang magdikit yung mga gilagid namin eh. Kaya lang nung ikinikis ko na siya, bigla niyang ibinuka ang kanyang bibig. At pagkalaki-laki ng bunganga niya, nilunok niya ako ng buo. Wow, talaga lang ha? Ang laki na lalamunan niya kung ganun. Astig, buong buo kanyang nilunok. Tol, iba naman ang iniisip mo eh. Hindi ganun. Ikaw talagang laswa ng tirtukoy mo. Teka. Ano ba nangyari? Ayun na nga. Nang lunukin niya ako ng buo, ay naging aswang siya, tapos lumipad. Tapos dinala niya ako sa bubong ng bahay. Habang nagkikwento si Cheese tungkol sa kanyang kakaibang panaginip, ay narinig namin ang kaluskos at pagkalahig sa bubong ng kubo na aming kinaroroonan. Halos sabay-sabay kaming napatingala. Nagkaroon ng malaking butas sa bubong ng bahay at nakita namin ang isang bagay na nakalawit doon. Ano yan nakalawit na yan? Parang mahabang bulate ah. Hindi yan bulate, Alan. Nanang ko po. Dila yan! Dila ng aswang! Agad na inagilap ni Erwin sa kanyang gamit ang kanyang balisong para putulin ang mahabang dila na nakalawit. Wag Erwin! Madulas ang dila ng aswang tiktik. Mahirapan kang putulin yan. Akong bahala sa hayop na yan. Kinuha ko ang mga herbal na gamot na aming ilalako. Binuksan ko ang isang bote na may pinakulo ang langis at may halong mga herbal. Isinahod ko ang nakabukas na bote sa dila ng aswang na patuloy sa paghaba. Hinintay kong pumasok sa loob ng bote ang dulo ng dila. Hanggang sa tumubog yun sa loob ng boteng hawak ko at sumausaw ang dulo ng dila sa langis na nasa bote. Hala! Umusok ang dila ng aswang at umiikli! Kahit umikli pa yan, hindi may babalik ng aswang ang kanyang dila sa loob ng bibig niya dahil magiging lason sa kanya ang langis na nasa kanyang dila. Lagot siyang aswang siya! Tuluyan ng umikli ang dila ng aswang. Kasunod ng pag-ikli ng dila nito ay ang kalabog dahil sa bagay na bumagsak mula sa bubong ng bahay. Tiyak naming aswang ang nahulog na yon. Nagmamadali kaming lumabas ng kubo para tignan kung tama ang aming hinala.
Aswang tiktik nga ang nakita namin na bumagsak mula sa bubong. Masama ang tingin sa amin at tila nag-aapoy ang kanyang mga mata habang ang dila ay nakalawit at tumutulo pa ang laway na may kasamang dugo. Hindi niya magawang ipasok sa loob ng kanyang bibig ang dila niya dahil yun sa pagkakasawsaw sa langis. Galit ito at handang gumante sa amin. Kaya nagulat kaming tatlo nang bigla itong umatake sa amin. Si Cheese ang unang sinunggaban dahil nasa unahan ko siya. Pero nagawa niyang makaiwas kaya ako ang nahagip ng kanyang matutulis na kuko. Maigpit ang pagkakahawak nito sa aking braso. Ah! Walang yaang aswang ka! Bitiwan mo ako! Cheese! Erwin! Tulungan niyo ako dito! Baka patayin ako ng aswang na to! Kung nakakuha ako ng sanang buntot ng pagi kanina, hindi ako madadagit ng aswang na tiktik na to! Tulungan niyo ako! Huwag ka mag-alala, Alan! Kami ni Erwin ang bahala! Oo nga, Alan! Hindi ka namin pababayaan! Tama ng kakasalita, tulungan niyo na lang ako dito! Bago pa ako mailipad ng aswang na tiktik na to! Maigi na lamang at napahawak ako sa aligi nitong kubo, kaya hindi niya ako mailipid pataas! Huwag kang bibitaw, tol! Para hindi kanya matakay! Bilisan niyo na! Gumawa na kayo ng paraan! Biglang tumakbo papasok sa loob ng bahay ang dalawa kong kaibigan. Erwin, Cheese! Ba't niyo ako iniwan dito? Mga buwisit kayo! Hayaan niyo na lang ba ako mamatay? Akala ko ba sama-sama tayo't walang iwanan? Ba't niyo ako iniwan? Hindi ko alam kung talaga bang iniwan na ako at pinabayaan ng dalawa kong kaibigan. Pero saglit lang ay nagbalik ang mga to. Si Cheese ang may hawak na lumang gulok na nakuha niya sa loob ng bahay. Samantalang buntot ng pagi naman ang hawak ni Erwin na kinuha niya sa loob ng aking bag. Kaya nakahinga ko ng maluwag. Akala ko pababayaan niyo na ako eh. Pwede ba yun? Siyempre hindi! Huwag ka mag-alala. Kami nang bahala sa aswang na tiktik na yan. Agad na lumapit sa akin si Cheese at una niyang pinuntirya ay ang pakpak ng aswang tiktik. Tinagpas niya yun, pero dahil hindi ganong katalas ang hawak niyang gulok, kaya hindi yun naputol, kundi lalo lang nagwala at nagalit ang aswang dahil sa labis na sakit. Kasunod namang iwinasiwas ni Erwin ang kanyang hawak na buntot ng pagi. Tumama yun sa binti ng aswang. Pumulupot pa yun sa kanyang isang binti at sabay na hinila ni Erwin, kaya nawalan ng balanse ang aswang. Nabitiwan niya ako. Pagkakataon ko yun para tuluyang kumawala sa kuko ng aswang. Nang makaalpas na ako sa kuko ng aswang, ay agad kong nilapitan si Tol Erwin para kunin ang buntot ng pagi at saka ko ipinanghagupit sa aswang na nanggulo sa amin ng sandaling yun. Paulit-ulit kong ipinanghataw sa aswang ang buntot ng pagi. Lumalahid at nag-iwan ito ng sugat sa katawan ng aswang. Nang natataranta na ang aswang dahil sa sakit na nararamdaman na likha ng buntot ng pagi, ay sinunggaban naman siya ni Cheese at itinarak sa katawan ang kalawanging gulok. Bahagyang bumaon sa katawan ng aswang ang kalawanging gulok na ginamit ni Cheese. Sa halip na lumaban sa amin ang tiktik ay umurong ito at nang bahagyang makalayo ay biglang tumakbo patungo sa dilim. Hindi siya makalipad dahil sa pinsalang natamo ng kanyang pakpak sanhi ng buntot pagi. Nagkaroon kasi ng mga butas ang pakpak ng aswang, dahilan para hindi siya makalipad, kaya tumakbo na lang papalayo. Hoy! Bumalik ka dito, aswang ka! Hindi pa tayo tapos! Oh, ba't pinababalik mo pa? Umalis ka nga! Huwag mo nang pabalikin, pambihira ka, oo. Chika lang yun, kunwari lang. Ito naman eh. Ang mahalaga, ligtas na tayo sa aswang tiktik na yun. Pambihira. Mukhang sinusubukan talaga tayo ng mga aswang dito sa baryo ng Trililing ah. Gusto yatang malaman kung hanggang saan ang tapang natin. Dahil wala na ang aswang, kaya bumalik na kami sa loob ng kubo. Mag-uumaga na nun,
Pero kailangan naming matulog dahil kinabukasan ay may mas mahalaga kaming dapat gawin. Yun ay ang paglalako ng aming mga dalang panindang herbal. Kahit papano ay nagawa pa rin naming makatulog. Wala nang gumambala pa sa amin na kampon ng kadiliman. Pare-pareho kaming kulang sa tulog, pero gumising kami ng maaga kinabukasan para gawin ang aming pakay sa baryo. Dapat kaming kumita para sa pagbabalik namin sa aming lugar ay may maibibigay kaming kahit konting pera sa aming mga mahal sa buhay. Nakakahiya naman kasi kung mananatili kaming tambay at walang pakinabang. Kumain muna kami ng almusal. Nilantakan namin ang natitira naming tinapay. Kapag napaubos na namin ang aming ilalakong herbal na gamot at maaaring huling araw na rin namin yon sa baryo. Inihanda na namin ang mga produktong aming ilalako nang mapansin kong kanina pa hinihilot ni Erwin ang kanyang tiyan. Oh, bakit Tol Erwin? Ano nangyayari sa'yo? Ang sakit ng tiyan ko eh. Parang hinahalukay. Naku, paano yan? Maglalako pa naman tayo ngayon. Saka pupunta tayo kay Narisa, di ba? Di ba gusto mo makilala ang lola niya? Dahil nga sa akin na si Risa, kaya sa'yo naman yung lola niya. Ayos ka rin, Cheese, no? Pero teka, Erwin, talaga bang masakit na masakit ang tiyan mo? Mabuti pa haplasan ko na lang ng dala nating gamot. Mabisa ang gamot na nabuo ko mula sa mga herbal at sigurado akong maraming magkakagusto nito. Kung makakabala lang ako sa paglalako nyo ni Kiss, kung pwede sana hindi na lang ako sasama sa inyo. Hala, nakakalungkot naman. Akala ko buo tayo sa paglalako. Yung pala, hindi ka makakasama. Maghihintay na lang ako dito sa kubo. Ang sakit talaga eh. Oo nga naman, Cheese. Baka mamaya kumapalo si Erwin kung pipilitin pa natin siyang sumama sa atin sa pagtitinda. Sige na, umalis na kayo, tulalan. Para makarami rin kayo na mapagbebentahan. Sayang talaga. Hindi mo makikita si Risa. Bakit pa? Di ba sabi mo sa'yo na siya? Kaya sa'yo na siya ng buong buo. Kaya lang ingat ka. Baka mamaya yung panaginip mo ay magkatotoo. Paktay ka kay Risa. Pero ramdam kong hindi naman siya ganun eh. Kung aswang siya, malamang kabilang siya sa mga mabubuting aswang. Umalis na kami ni Cheese para maglako nga ng dala naming herbal na gamot. Kitang-kita namin na nagtitinginan sa amin ang mga naninirahan sa baryo. Pero kahit alam nilang dayo kami, ay hindi kami makapaniwala dahil sa kanilang pagtanggap sa amin. Tinulungan ako ni Cheese para ipaliwanag sa mga taga-baryo ang tungkol sa herbal na gamot na aming dala, na paano makakatulong ito sa mga sakit na nararamdaman nila sa kanilang katawan. May gamot na maaaring inumin. May gamot na pinaghalong mga dahon at ugat ng halaman na pinakuluan at sinamahan pa ng orasyon na itinuro sa akin ng lolo emong ko. May gamot din na panghaplas at panghilot na yun nga ang ginamit ko sa aswang na tiktik. Hindi lang ito basta gamot para sa mga sakit, kundi maaari din itong pangontra sa mga aswang. Sapagkat lugar nga ng mga aswang ang baryo Trililing, kaya marami ang bumili. Aminado sila na may lahi silang aswang, subalit sinabi rin nila sa amin na hindi sila ang tipo ng aswang na masasama at nananakit, kundi sila ang mga aswang na ang hangad ay katahimikan. Tumira sila sa baryo Trililing dahil tanggap sa lugar na yon ang kanilang pagiging aswang. Kaya nga lamang may napapahalong mga aswang na masasama at gumagawa ng kapinsalaan sa iba. Yun ang aswang na nagtatago sa baryo at iniiwasan ng ibang nakatira doon. Dahil anumang sandali ay maaari silang salakayin. Ang hangad din nila ay maubos ang mga masasamang aswang upang magkaroon ng katahimikan at kapayapaan ang kanilang baryo. Marami-rami din ang aming naibentang herbal na gamot. Bago kami umuwi, ay hindi pwedeng hindi kami pupunta sa bahay ni Narisa
dahil hindi papayag si Cheese na hindi bumalik kami ng kubo, na hindi nakakapasyal sa bahay ng babaeng nakilala nila ni Erwin. Sayang nga lang at hindi namin kasama ito dahil sa masamang pakiramdam. Ipinagtanong namin ni Cheese ang bahay ni Narisa at agad naman itong itinuro sa amin ng lalaking aming pinagtanungan. Inabutan namin na nagsasampay si Risa ng mga damit na kanyang nilabhan. Sabi ko na nga ba, ikaw yun na tanaw ko, Cheese. Di ba nangako kami ni Erwin na pupuntahan ka dito sa bahay nyo? Alam ko, pero nasan siya? Iba yata ang kasama mo. Ah, siya nga pala. Siya si Alan, kaibigan din namin. Masama kasi ang pakiramdam ni Erwin kaya hindi siya nakasama sa pagpunta dito. Di ba sabi mo ay naglalako kayo ng herbal na gamot? Oo, marami nang ang bumili pero nagtabi kami. Ibibigay namin ng may diskwento. Naku, kahit di na, babayaran ko ng buo. Mabuti pa pumasok muna kayo sa loob ng munting bahay namin para makilala niyo na rin ang lola ko. Nasa loob siya, abala sa paggawa ng kanyang nganga. Isinama kami ni Risa sa loob ng kanilang kubo. Nakatitig sa amin ang kanyang lola na nasa harap ng kanyang mesa nang pumasok kami. Ngumangata ito ng nganga habang nakatingin sa amin. Lumapit si Risa sa kanyang lola para ipakilala kami. Lola Pinky, sila po ang sinasabi kong mga bago kong kaibigan. Kumusta kayo? Naikwento nga kayo sa akin ng apo ko si Risa. Pinky, ang ganda ng pangalan niya, Risa. Oo, Papamphila ang tunay na pangalan niya. Pero kilala siya dito sa tawag na Lola Pinky. Kumusta po kayo, Lola Pinky? May katunog po kasi ang pangalan nyo eh. Siya nga po pala. Nabigyan din po ba kayo ng maleta? Uy, ano ba sinasabi mo, Cheese? Ayan oh, may katabing maleta si Lola Pinky. Di mo ba nakikita? Ito ba? Mga lumang gamit lamang ang laman yan. Dito ko inilalagay sa maleta para hindi nakakalat. Saka itong gamit ko sa paggawa ng gaga. Diyan ko rin itinatabi sa aking maleta. Risa, ito nga pala yung sinasabi ko sa'yo na herbal na gamot. Mabisa yan, saka subok na. Talaga bang kayang pagalingin niya ng mga sakit-sakit sa katawan ko? Pati itong rayuma ko. Sure po yun, Lola Pinky. Basta gamitin niyo pong pangmasay at panghaplas sa masasakit na parte po ng katawan niyo. Tsak mararamdaman niyo po magandang epekto. Subalit ang pagkakaroon nito ng epekto o pangontra sa aswang ay hindi ko na sinabi. Baka kasi magdalawang isip pa ito at hindi kunin ang dala naming gamot. Naisip ko ang tungkol sa aswang na nakaengkwentro namin ng lumipas na gabi. Nagduda ako na baka isa sa dalawang ito ang aswang na tiktik. Pero wala akong makitang anumang sugat o bakas ng buntot ng pagi sa kanilang katawan. Dahil nga, titig na titig ako sa kanila. Kaya lumapit sa akin si Cheese at may ibinulong. Tol Alan, ang lagkit ng pagkakatitig mo sa maglola. Basta sa akin si Risa. Pagtiyagaan mo na lang sa Lola Pinky. Pwede pa yan. Mukhang may asim pa naman eh. Sira ulo. Anong pinagsasabi mo? Nagbubulungan kayong dalawa. Baka may masama kayong balak sa amin ng apo ko, ha? Nako. Huwag nyo nang itutuloy. Hindi po. Naku, hindi po Lola. Wala po kami masamang balak. Nakikipagkaibigan lang po kami ni Tol Alan. Pero kung magiging mapilit kayo at itutuloy nyo pa rin ang inyong masamang plano, kung maaari Sunday, huwag nyo nang idamay ang apo ko. Ho? Teka, ano po bang ibig nyo sabihin, Lola Pinky? Iba kasi ang mga tingin nyo. Lalo ka na. Ikaw, ano bang pangalan mo? Alan ba? Opo, Alan nga po. Kanina ka pa nakatitig sa akin. Ano bang gusto mong mangyari? Ho? Wala po. Lola naman, kung ano-ano naman sinasabi niyo.
Nagiging prangka lamang ako. Kung may masama silang plano at huwag ka nang idamay. Ako na lang ang rape nila. Papayag ako. Lola, ano ba kayo? Apo, idililigtas lang kita sa masama nilang plano. Hindi na balik ako na lang. Huwag lang ikaw. Palabiro pala Lola Pinky mo, Risa. Ano pala pero sinasabi mo damuho ka? Hindi yung pera. Totoo ang sinasabi ko na ako na lamang. Ano? Kayo na ba? Sabihin mo na lang. Game ako. Bumuka ka na ba ako? Naku, Risa. Parang kailangan na naming umuwi. Parang nagpupumilit tong si Lola Pinky. Teka lang, ba't uuwi na kayo? Okay lang naman sa akin kung ano man yung pinaplano nyo. Basta't huwag na nga lang ang apo ko. Ako na lang. Nagpupumilit talaga Lola mo, Risa. Sige na, babalik na lang kami sa ibang araw. Oo nga, Risa. Heto nga pala yung gamot. Sige na, sa inyo na yan. Kukuha lang ako ng pambayad. Hindi na. Bigay na lang namin yan. Sige, kailangan na namin umalis ha. Oo nga, bago pa kami mapahamak. Bakit naman kayo mapapahamak? Mapilit kasi ang lola mo eh. Nakakatakot. Hindi kami pumapatol sa amoy lupa. Hoy! Anong amoy lupa ang sinasabi niyo? Kahit mag-amoy ang patay din na magdamag. Amoy baby ako. Ay, sandali! Saan kayo pupunta? Huwag muna kayong umalis. Bumalik kayo dito! Ay! Nagmamadali na kaming umalis ni Cheese dahil nakaramdam kami ng takot. Hindi namin alam kung anong meron kay Lola Pinky. Baka may taglay itong panghipnotismo at gamitan kami. Tapos maging sunod-sunudan kami sa ibig niya. Isipin ko pa lang ang pwedeng mangyari. Kinikilabutan na talaga ako dahil baka pagpasasaan niya ang kabataan namin ni Cheese. Nakalayo na kami dahil mabilis ang ginawang paghakbang namin. Nang makalayo na kami ay huminto muna kami Cheese sa tabi ng isang puno. Habol namin ang aming paghinga dahil sa pagod. Kakaiba yung lola ni Risa. Mapilit. Oo nga eh. Nakakakilabot yung ibig niyang mangyari. Gusto pa tayong pagtripan. Kahit sa panaginip ay hindi ko pinangarap na makasiping ang gaya niya. Lalo na ako, no? Gusto ko masuka kanina eh. Yaks talaga. Nag-usap kami ng kaibigan ko at ramdam pa namin ang kaba nang may isang matandang lalaking waring galing sa bukid ang huminto sa paglalakad nang mapatapat sa amin ng kaibigan ko. Tsak kung mga dayo kayo dito sa baryo. Opo lolo. Naglalako lang po kami ng mga produktong herbal na gamot. Kaya po kami napadpad dito. Bakit po lolo? May kailangan po ba kayo sa amin? Gusto ko lang magbigay sa inyo ng babala at paalala. Tungkol po saan lolo? Sa pananatili nyo rito, sa baryo ng Trililing. Ha? Bakit po? Ano po bang problema sa pananatili namin dito? Mapanganib. Malalagay sa peligro ang buhay nyo dito. Teka, paano nyo naman po nasabi yun? Bakit po? Dahil alam ko yun at nararamdaman ko. Nakikita ko rin ang mangyayari sa hinaharap. Alam nyo, matagal na akong taga rito. Kaya alam ko mga pwedeng maganap. Ano po ba kayo rito, lolo? Ako ang SP dito sa lugar na ito. Ha? SP? Senate President? Hindi, si Rabulo. Wala naman tayo sa Senado. SP ang ibig sabihin Senior President. Pangulo ko ng mga senior citizen dito. Kaya marami akong nalalaman sa lugar na ito. Ano nga po palang pangalan nyo? SP Vicente. Senior President Vicente. Yun ang tawag nila sa akin. Maaari nyo rin naman akong tawaging Lolo SP kung gusto nyo. Ako naman po si Alan at itong kasama ko po ay si Cheese. Pero, ba't nyo naman po nasabing delikado?
Siguro naman ay alam nyo kung anong meron sa baryong ito. Opo, lugar po ito ng mga aswang eh. Tama ka. Kung magtatagal pa kayo rito, baka pagtripan nila kayo. Lalo na't hindi lang mabubuting aswangan narito, kundi masasama rin. At maaari nila kayong puntiryahin. Maaari nila kayong gawing kauri nila at gawing biyag para gawing handog na pagkain pagdating ng panahon ng kanilang pag-aalay. Hindi po nila kami basta-basta mapapakialaman, Lolo SP. Aba, parang ang lakas naman yata ng loob mo, Alan. Talaga po matapang to kaibigan ko, Lolo SP. Pero sinabi ko nga sa inyo, makabubuting umalis na lang kayo bago pa kayo mapahamak at hindi na makabalik sa lugar na pinanggalingan ninyo. Lalo na't nalalapit ng takdang araw. Babago na siya at ganap ng sasakupin ang lugar na ito. Yun ang huling sinabi ng matandang kausap namin na nagpakilalang Lolo Vicente o Lolo SP. Nagtataka kami na nakamasid sa kanya habang papalayo ito. Palaisipan sa amin ang sinabi na yon ng matanda. Samantala, sa bahay naman ni Narisa na iniwan namin ni Cheese ay nag-uusap ang maglola. Hindi nagustuhan ni Risa ang ginawang pananakot ng kanyang lola sa aming dalawa. Kayo talaga, Lola Pinky. Kung ano-anong sinasabi niyo sa mga kaibigan ko. Tataka tuloy sila. Sinusubukan ko lang sila, Apo. Sinusubukan. O, hayun tuloy, biglang umalis. Akala siguro nila totoo yung sinasabi niyo. Kung itinuloy nila, abay ayos lang naman sa akin. Lalo na't pareho pa silang mga bagets. Ay nako, si Lola talaga. Apo, huwag kang magkalala. Wala namang nangyari, di ba? Umalis sila. Kasi nga po natakot sa inyo. Magkasing ganda naman tayo. Bakit sila natakot sa akin? Baka mas matakot sila kung malalaman nila kung sino talaga ako. Lola, may promise kayo sa akin, di ba? Hindi ko yun nakakalimutan, Apo. Pero may pagkakataon na hinahanap-hanap ko ang magbago ng anyo at maging isang aswang na bangkilan. Lola, para na lang po sa akin, wag na po. Dahil ang gusto ko ay isang simple at payapang buhay. Pero kung may makikialam sa iyo, hindi ako magdadalawang isip na bumalik sa kung ano ako. Naiintindihan ko naman po kayo, Lola. Dahil ang tanging hangad nyo lamang po ay ang kaligtasan ko. Kaya nga walang pwedeng makialam sa iyo at gumawa ng kalokohan dahil makikilala nila kung sino ako at kung ano ang kaya kong gawin. Hinawakan na lamang ni Risa ang kamay ng kanyang Lola Pinky. Lola, walang masamang mangyayari sa akin. Dahil nag-iingat naman po ako. Kaya wala kayong dapat ipag-alala. Para sa amin ni Cheese, ay wari bang nakakapagod ang maghapon dahil sa naging paglalako namin ng mga herbal na gamot. Nang dumating kami sa kubo, ay nakaupo sa isang putol na kahoy sa may harap ng bahay ang kaibigan naming si Erwin. Naiwan siya dahil sa hindi magandang pakiramdam. Pero nang dumating kami, ay tila ba maayos na ito. Oh, okay ka na ba, Tol? Chis, nawala na yung pananakit ng tiyan ko. Kaya okay na ang pakiramdam ko. Sayang, hindi ka nakasama sa amin. Di ba gusto mo ring malaman ang tirahan ni Narisa? Oo nga sayang talaga Pero okay lang, may ibang araw pa naman Kaya lang, kakaiba yung Lola Pinky ni Risa. Kinabahan nga kami ni Alan sa kanya Ha? May ginawa ba siya sa inyo? Hindi, wala naman. Kaya lang kung ano-ano yung mga sinasabi. Mukhang kursunada kaming dalawa Nakaw, paktay kayo dyan. Ay, siya nga pala. May napansin ba kayo sa kanila? Di ba may aswang na sumalakay sa ating kagabi at nasugatan natin siya? Anong napansin nyo kay Narisa at sa lola niya?
Wala naman. Kaya nga nagtataka ako eh. Dahil kung sila ang aswang na nanggulo sa atin, dapat may nakita tayong kahit anong sugat sa kanila. Pero wala eh. Ibig sabihin, hindi sila, kundi ibang taga rito ang umatake sa atin kagabi. Kaya lang, may nakita kami matandang lalaki. Lolo SP ang pangalan. Kakaiba din siya at sinabihan kami ni Alan na mas mainam kung aalis na lang daw kami dahil delikado daw dito. Maaari daw tayo mapahamak lalo na't nalalapit na raw na bumangon ang nilalang na yun para tuluyan daw sa kupin ang lugar na to. Baka may sapak din yung matandang lalaki na nakausap nyo. Wala sa itsura niya eh. Mukha nga nag-aalala siya para sa amin eh. Pero hindi ko maintindihan kung anong ibig niyang sabihin, tol. Kaya napapaisip tuloy ako eh. Kung itutuloy pa ba natin ang paglalako o kailangan na nating umalis dito sa baryo ng Trililing. Di ba ang usapan natin eh ipapaubos natin ang dala nating paninda? Hanggang bukas siguro makapaubos na natin yan. Kaya pwede pa tayo manatili dito kahit isang araw lang at isang gabi. Kung sa bagay, ayos lang yun. Pero pakiramdam ko, mukhang marami pang pwedeng mangyari. Kung ano man yun, mga tol, dapat maging handa tayo. Nang sumapit ang gabi, ay may kakaiba akong napansin sa kaibigan kong si Erwin. Hindi siya mapakali ng gabing yon, pero pinagmasdan ko siya sa kanyang ikinikilos dahil balisa siya at hindi mapalagay. Tulog na noon si Cheese. Ako at si Erwin na lang ang tanging gising. Pakiramdam ko ay may problema siya, kaya lumapit ako sa kanya para tanungin ang kaibigan ko. Tol, teka nga. Ano ba nangyayari sa'yo? Kanina ko pa napapansin na parang balisa ka. Ha? Wala. Wala to, Erwin. Huwag mo na lang akong pansinin. Paano hindi kita papansinin? Nag-aalala nga ako sa'yo. Kung may problema ka, pwede mo naman sabihin sa akin yan eh. Wala nga akong problema, Alan. Kaya mabuti pa matulog ka na lang. Sige. Ikaw din. Mas mainam kung matutulog ka na rin dahil bukas sasamahan mo na kami ni Cheese para ilako na yung mga natitirang produkto na dala natin. Sige. Yun lang pala eh. Sige na tol, magpahinga ka na. Sinabi ko yun kay Erwin para matulog na siya. Samantalang iba ang nararamdaman ko ng sandaling yun. May kung anong presensya ng kakaibang enerhiya akong nararamdaman. Kaya napahawak ako sa suot kong medalyon. May bahagyang pag-init ito. Bagay na nagpahiwatig ng hindi magandang pakiramdam. Posibleng may aswang na namang gagambala sa amin. Napatingin ako sa kinaroroonan ni Erwin. Nahiga na rin ito. Maya-maya pa ay tila kumalma na rin ang medalyong suot ko. Ibig sabihin ay wala na itong nasasagap na kakaiba. Saka nakaramdam na rin ako ng antok. Maya-maya pa, tuluyan ng namigat ang talukap ng aking mga mata. Hanggang sa makatulog. Sa kalaliman ng gabi, nang makaramdam ako ng paninubig, kaya bumangon ako sa pagkakahiga at lumabas ng kubo para magbawas. Nang bumalik na ako sa loob ng kubo, ay napansin kong wala sa kanyang lugar si Erwin. Kaninang bumangon ako, ay hindi ko napansin kung naroon pa siya. Pero nang makabalik ako mula sa labas ng kubo, ay saka ko lang nakita na wala pala siya sa pwesto niya. Bakit nawawala si Erwin ng ganitong oras ng gabi? Umalis ba siya? Bigla kong naisip ang pagiging balisa niya at tila hindi mapalagay bago kami parehong natulog. Naisip kong di kaya meron talagang bumabagabag sa kanya. Kaya lang ayaw naman niyang sabihin sa akin. Pero kung lumabas ng bahay si Erwin, ay saan kaya nagpunta ang kaibigan ko? Isang malaking katanungan yun sa isipan ko. Lalo na't pare-pareho naman kaming dayo sa lugar na yon. Hindi ako mapalagay ng mga sandaling yon, lalo na't wala si Erwin. Hindi ko na ginising pa si Cheese, kundi naisip kong lumabas na lang ng kubo para hanapin siya. Bago ko lumabas ng kubo ay kinuha ko ang aking bag at buntot ng page na may orasyon
na pamana pa sa akin ng lolo emong ko na isang albularyo. Alam ko na kailangan ko yun dahil maaari akong protektahan ito mula sa masasamang nilalang. Hindi ko alam kung saan ko hahanapin ang kaibigan kong si Erwin, pero sinubukan kong maglakad-lakad sa pagbabakasakaling makikita ko siya. Habang naglalakad ako, ay tila may humahatak sa akin para magpunta sa kaliwang direksyon. Kaya hinayaan ko ang puwersang yun hanggang mapahinto ako nang may maulinagan akong tila nag-uusap. Kaya lamang hindi ko maintindihan ang pag-uusap nila dahil kakaibang dialekto ang gamit nila. Ganun na lamang ang panlalaki ng mga mata ko. Nagulat ako nang makita ko kung sino ang taong yun na merong kausap. Si Erwin yun na. At may kausap siya. Sino lalaking yun? At bakit niya kausap? Ano kayang pinag-uusapan nila? Kung ano-ano na ang pumasok sa isipan ko habang nakatingin ako sa kanila. Nang maisip ko na baka makita ko ni Erwin, ay agad akong nagtago. Mga ilang minuto ang itinagal ng kanilang pag-uusap. Pero nang makita ko na tapos na sila sa pag-uusap at lumakad na si Erwin, ay nagmamadali akong lumabas sa aking pinagtataguan. Inunahan ko si Erwin. Kailangan makabalik na kagad ako sa kubo bago pa siya dumating doon. Hindi niya dapat malaman na lumabas din ako at nakita ko ang pakikipag-usap niya sa kung sino man. Salamat na lamang at nauna ako kay Erwin. Nang makarating siya ay nagkunwari akong tulog na tulog. Lumikha pa ako ng peking hilik para isipin ni Erwin na mahimbing ang aking pagkakatulog. Pinakiramdaman ko ang kaibigan ko. Bahagya ko pang idinilat ang aking mga mata para makita ko ang kanyang galaw. Nakita kong pinagmasdan niya kami ni Cheese. Siguro, inaalam niya kung gising kami. Pero mahusay akong umarte kaya alam kong hindi niya napansin na gising ako ng mga sandaling yon. Kaya nang matiyak niyang mahimbing kaming natutulog ni Cheese, ay saka pa lang siya humiga sa kanyang lugar at natulog na rin. Hindi na ako makatulog ng gabing yon. Inabutan na ako ng pagbubukang liwayway, nagising at iniisip ko ang aking mga nakita ng gabing yon. Lalo na ang kakaibang kilos at ginawa ni Erwin na nakipagkita sa kung kanino at inilihim niya yon sa amin ni Cheese. Kinabukasan ay gumawa ako ng paraan para masabi kay Cheese ang aking nalaman sa nakalipas na magdamag. Hindi ko maaaring sarilinin lang yun. Teka, baka naman sumakit lang ang tiyan ni Erwin kaya lumabas ng kubo. Sana nga yun lang ang ginawa niya. Pero hindi, Cheese. Dahil nakita ko na may lalaki siyang kausap. Ha? Ano? Nanlalaki si Erwin? Akala ko ba mga chika babes ang gusto niya? Yung bang mga pambiba max? Sira ulo, ano ba sinasabi mo? Iba yun. Yun yung ang bumangga, di ba eh? Itong tinutukoy ko ay itong si Erwin na kaibigan natin. Ganun ba? Pero sino yung lalaking kausap niya? Yun nga hindi ko alam eh. Saka hindi ko rin nakita ang mukha nung kausap niya kagabi. Tapos di ko rin maintindihan yung pinag-uusapan nilang dalawa. Kasi nga iba yung salita nila eh. Ibig mong sabihin, may inililihim sa atin si Erwin, ganun ba? Tama ka. Kaya dapat tayong maging alerto at maging maingat sa kanya. O yan na. Papalapit na siya sa atin ha. Kailangan wala siyang malaman. Itikom mo muna yung bibig mo. Sa atin-atin na lang to. Kasi nga nagdududa na ako sa kaibigan natin na yan eh. May kakaiba sa kanya. Hindi natin siya ngayon mapagkakatiwalaan. Pero tol, matagal na natin siya kaibigan eh. Yun na nga eh. Pero kahit matagal na natin siya kaibigan, may hindi pa rin tayo alam tungkol sa kanya. Parang seryoso yata yung pinag-uusapan nyo Alan, Cheese. Baka gusto nyong i-share sa akin. May tinatanong lang ako kay Cheese tungkol sa ilalako natin. Sabi niya sana raw nga mapaubos na natin kagad. Para ba makalis na tayo rito? Parang ganun na nga. Sayang naman yung pagpunta natin dito kung aalis kagad tayo. Sulitin na natin ang pagpunta natin dito, 3 araw lang naman eh. Wala naman nagpapaalis sa atin, di ba? Isa pa,
Libre yung kubo na tinutuluyan natin. Kaya hindi natin kailangan magmadali. May point ka naman dyan, Erwin. Ewan ko tong si Alan. Ano tol? Ayos lang ba sa'yo yung suggestion ni Erwin? Ha? Kwan eh. Oo naman, okay lang sa akin yun. Eh di ayos. O ano, tara na. Para mailakunan natin yung mga natitirang herbal na gamot. Akong bahala. Tsak mapapaubos natin yan. Para sa susunod na araw, ay wala na tayong ilalako. Kaya magkakaroon na tayo ng pagkakataon para naman ikutin tong baryo Trilling bago tayo tuluyang umalis dito. Kakaiba ang sigla ni Erwin sa paglalako ng mga natitira naming paninda. Hinayaan namin siyang magbenta at magpaliwanag sa mga customer kung paano gagamitin yon. Gaya ng aming inaasahan, ay napaubos nga niya ang natitirang paninda ng araw na yon. Nagpasya kaming dumaan uli sa bahay ni Risa dahil nga kasama na namin si Erwin. Kaya lamang, papalapit pa lang kami sa bahay ni na Lola Pinky nang humarang sa amin ang matandang babae. Galit siya at nanlilisik ang mga mata. Ano ginagawa niyo rito? Mga walang hiya kayo. Umalis kayo rito. Sandali po Lola Pinky. Ano po nangyayari sa inyo? Ba't po kayo nagagalit sa amin? Nagtatanong ka pa. Alam kong may kinalaman kaya. Ha? Saan po? Huwag na kayong magkunwari at magbaang-baangan pa. Teka, naguguluhan po kami sa sinasabi niyo, Lola Pinky. Pagbabayaran nyo ng mahal ang nangyari sa apo ko si Risa. Ho? May nangyari po kay Risa? Oo. May lumapastangan sa kanya kagabi. Nagawa niyang halayin ang apo ko dahil naisahan din ako ng hayop na yon. Nagawa niya akong gamitan ng pampahilo at nawalan ako ng balay. Kaya hindi ko nagawang ipagtanggol ang aking apo. Pwede po ba makausap si Risa? Hindi pwede! Dahil ayaw din niyang humarap at makipag-usap sa kahit na kanina. Kaya hayaan na lang muna natin siya. Lola Pinky, handa po kami tumulong sa inyo para mabigyan po ng katarungan ng sinapit ni Risa. May magagawa ba kaya? Kakayanin niyo pa ang dinalang na lupapastangan sa apo ka. Kilala niyo po ba siya? May kutob ako kung sino siya. At pagbabayarin ko siya sa ginawa niyang kasamaan sa aking apo. Alam ko dahil yun sa inyo. Kayong naging dahilan kung bakit napahabak ang aking apo. Maaaring dahil yun sa mga inilalako niyong herbal na gamot. Kaya dapat kayo ang una kong pagigantihan. Biglang nagbago ang anyo ni Lola Pinky. Naging isang aswang bangkilan ito. Nanlilisik ang mga mata. Nakalabas ang matatalas na pangil at handa kaming atakihin. Galit na galit ito. Subalit ang akmang aatakihin na kami ay biglang lumabas si Risa. Lola Pinky, wag! Huwag mo silang saktan! Huwag ba akong pigilan, Risa? Kailangan magbayad ng mga walang yakita. Dapat silang mamatay sa mga pangil at matutulis kung kuko. Wala silang kinalaman, Lola Pinky. Hindi po nila alam ang sinapit ko. Ramdam kong sila dahilan. Dahil sa inilalako nilang gamot. Hindi po, Lola Pinky. Ang totoo nga nakatulong pa ang gamot na inilako nila para hindi magtagumpay ang aswang na umatake sa akin. Pero takot na takot ka. At halos hindi ka makapagsalita ng tanongin kita. Dahil sa sobrang takot lang po yun, Lola Pinky. Pero sigurado po ko, walang nangyari sa akin kagabi. Hindi ako nagawang lapastanganin. Mali po kayo, Lola. Huwag na po kayo magalit sa kanila. Pakiusap po. Pero bakit ganon? Bakit ganon? Bakit po, Lola Pinky? Ang sabi ba, kakampi natin at mababait ang mga kaibigan mo kita. Kaya lamang, iba ang nararamdaman ko. Meron akong hindi may paliwanag na nararamdaman. Talaga bang kakampi natin ang mga ito? O nagkukunwari lamang? Lola, baka ibang nila lang po ang nararamdaman nyo.
Lalo na ngayon nagsisimula na naman silang magparamdam. Dahil nalalapit na puntak ng araw. Kaya nga dapat tayo maganda. At makakatulong ang herbal na gamot na maaari maging pangontra sa pagdating ng mga alagad ng dilim. Saka sabi ko nga sa inyo, ayokong gagamitin niyo po uli ang inyong pagkatao para pumatay. Huwag niyo nang hayaang madungisan uli ng dugo ang mga kamay niyo. At makatikim ng sariwang dugo. Dahil babalik sa dati ang lahat. Sinabi ko nga po sa inyo, simpleng buhay at payapa ang gusto ko. Kaya tama na po, Lola Pinky. Tama na po ang pagkaswang. Ituloy na po natin ang pagbabagong buhay. Kayong tatlo, umalis mo na kayo! Alas! Pero mukhang kailangan yung tulong namin, Lola. Lalo na po sa sinabi ni Risa. Dahil sa muling pagbangon ng kung sino. Sino po bang tinutukoy nyo? Ang supremo ng mga aswang na nahihimlay dito sa baryo ng Triniling. Dumating na ang takdang sandali ng kanyang muling pagbangon at pagkabuhay na magmuli pagkatapos ng mahabang panahon. Mas mapanganib siya. Mas maraming dalang kamalasan. Kung malaking panganib ang dala ng muli niyang pagbangon mula sa kinaroroonan niya, paano niyo po sila mapipigilan? Sino pong pipigil sa kanya? Kayo! Kayo ang pipigil sa kanila. Kayo ang tatapos sa kanyang kasamaan upang hindi na magpatuloy ang pag-aasik ng lagim sa kanyang muling pagbangon. Lolo SP, ano po ba sinasabi niyo? Sigurado po kayo, kahapon na magkita tayo, sabi niyo sa amin umalis na kami at iwan na namin ang lugar na to. Tapos ngayon naman sinasabi niyong kami ang siyang tatapos sa nilalang na yun, na muling babangon. Maaari kasi akong magkamali ng aking kutob. Kaya lamang, iba ang naging laman ng panaginip ko sa lumipas na gabi. Nakita ko kayo na siyang ipinadala ng Tadhana sa lugar na ito upang tumulong. Parang imposible naman po yata yan, Lolo SP. Yun ang sinasabi ng aking panaginip. At hindi yun maaaring magkamali. Tol Alan, mukhang tumutugma naging panaginip ko sa sinasabi ni Lolo SP Dahil kagabi lang, may bingang tulog ko, di ba? Tapos nagkaroon na naman ako ng panaginip. Kaya yun na nga yata yun. Dahil magkakasama tayong lumaban sa kampo na kadiliman. Pero nakapagtataka, ikaw, tapos ako lang. Ha? Wala si Erwin? Hindi natin siya kasama? Oo, tol. Kaya nga nagtataka ako Ganun naman talaga ang panaginip kakaiba. Hindi perpekto. Siguro dahil kayo ang unang magkasama sa paglalako. Kaya hindi ako napasama sa panaginip ni Kiss. Pero baka naman may mali lang sa panaginip ko. Saka tropa naman tayo Kaya wala tayong iwanan. Kung ang gusto ni Lolo SP tayong tatlo ang harap sa supremo ng mga aswang na babangon, di magkakasama dapat tayo. Hindi tayo dapat magkanya-kanya. Ang tunay na magkakaibigan, walang iwanan. Sige na, umalis na lang kayo dito. At nakakagulo lang kayo. At pwede ba? Lubayan nyo na lang kami ng apo ko. Huwag kang mag-alala, Pinky. At ako na ang bahala sa mga kabataang ito. Huwag ka na magalit sa kanila. Lalo na sila ang magiging pag-asa natin. Sana kay hindi ka nagkamali sa sinasabi mong yan, Vicente. Kundi pare-pareho tayong mapapahamak. Tumalikod na sina Lola Pinky at Risa. Iniwan na nila kami. Niyaya naman kami ni Lolo Vicente o tinatawag naming Lolo SP para sumama sa kanya. Ba't parang natulala yata kayo? At sabi ko sumama kayo sa lugar ko. Huwag kayong mag-alala. Wala akong masamang gagawin sa inyo. Ang totoo nga niyan, matutulungan ko pa kayo. Siguro kayong dalawa na lang, Kiss, Alan. Ha? Bakit, Erwin? Ano bang problema mo? Bigla uling sumama ang pakiramdam ko Mas gusto kong umuwi na lang at bumalik sa kubo, papahinga ako. Aba,
Napapadalas ang pagsama ng pakiramdam mo ah. Pero sige, ikaw ang bahala. Baka kung mapano ka pa kung sasama ka sa amin eh. Huwag niyo na siyang pilitin. Hindi naman sa pilitan ng pagsama sa akin. Lalo na ang pagharap sa paparating na dilubyo. Dahil tanging mga taong handang magsakripisyo at handang ibigay ang kanilang puso para tumulong ang kailangan ko. Matalinhaga ang sinabing yun ni Lolo SP. Nagkatinginan na lamang kami ni Cheese. Samantalang tila wala namang narinig si Erwin at umalis na ito. Itinuro naman sa amin ng matandang lalaki ang lugar na aming babagtasin patungo sa kanyang tirahan. Ilang minuto rin kaming naglakad hanggang sa makarating kami sa isang kubo na malapit sa paanan ng bundok na may katabing malaking bato na tila isang kuweba. Puno ng iba't ibang palamuti ang loob ng kubo ni Lolo Vicente. May mga tila kwintas na nakasabit sa dingding. May mga patalim at armas na nakasuksok sa isang lugar sa loob ng kubo na noon ko lang nakita. Pumili kayo ng isang armas na nakikita ninyo. Isang karet ang kinuha ko, samantalang kay Cheese ay isang palakol naman na tila gamit ng mga katutubo. Sigurado na kayo sa mga armas na yan. Dahil yan ang sandatang gagamitin nyo para harapin ang supremo na mga aswang na babangon. Seryoso po ba talaga kayo sa sinasabi nyo, Lolo SP? Kami po talaga ang haharap sa kanya. Oo, at hindi yun isang biro lamang. Dahil kayong dalawa ang nakatakda. Hindi kasama ang kaibigan niyong umalis. Nagtataka nga po ako eh. Bakit di niyo po siya pinilit para sumama sa amin? Dahil sa kakaiba ko nararamdaman, hindi maganda ang enerhiyang nasasagap ko sa kanya. Dahil may malaking mali. May mali kay Erwin? Ano po bang mali ang sinasabi nyo? Iba ang bumabalot sa pagkatao niya. Hindi niyo siya katulad. Posibleng kaaway siya. Pero imposible po yun. Matagal na po namin siyang kaibigan eh. Paanong magiging kaaway namin si Erwin? Yun ang nararamdaman ko at hindi ako magkakamali sa aking nararamdaman. Nagtataka kami sa sinabi ni Lolo Vicente. Pero hindi namin maaaring questionin pa ang mga sinabi niya. Bukod sa mga armas na kinuha namin, ay dumampot siya ng kwintas na nakasabit sa dingding ng kanyang kubo. May kwintas yun na may palawit na iba't ibang kulay ng bato. Kailangan niyo ang mga kwintas na ito. Mga anting-anting na magagamit niyo para harapin ang pinuno ng dilim. Meron na po akong medalyon, Lolo SP. May pambihira din po tong kakayahan. Alam ko, dahil nararamdaman ko yun, Alan. Pero kulang ang kakayahan ng medalyon mo. Kaya kailangan mo ang isa pa. Para sa iyo itong agimat ng batong asul. Dahil subok na ito. Ito naman ang para kay Cheese. Ang agimat ng batong kulay berde. May napatunayan na rin ito. Lakas at tapang ang ibibigay sa inyo niyan sa pakikipaglaban. Nang maibigay sa amin ni Lolo Vicente ang armas na kailangan namin, maging ang agimat na bato ay pinauwi niya na kami. Subalit maigpit na bilin niya na ingatan namin ang mga ito at hindi yun dapat mawala dahil ito ang kailangan namin para magtagumpay. Dapat rin kaming mag-ingat kay Erwin dahil sa hindi magandang nararamdaman niya sa presensya ng aming kaibigan. Sa pag-uwi namin sa kubo ay inaasahan naming naroon si Erwin dahil nga masama ang kanyang pakiramdam. Kaya lamang nang dumating kami roon ay wala ito. Hindi rin namin alam kung saan siya hahanapin. Kapwa kami nagtataka at nagdududa sa kakaibang ikinilos ng aming kaibigan, pati na rin sa sinabi ni Lolo Vicente. Kumagat na ang dilim ay hindi pa rin siya umuwi. Kaya nadagdagan na ang aming pag-aalala. Umabot yun hanggang sa pagtulog namin. Wala pa rin siya.
Maimbing na kaming natutulog nang maramdaman naming may ibang tao sa loob ng kubo. Una akong bumangon at nakita ko si Erwin na nasa aking harapan at may hawak na malaking bato na planong ibagsak sa aking ulo. Nagulat ako pero hindi ako nataranta. Kaya naisip ko agad ang aking dapat gawin. Bago pa niya maibagsak sa akin ang hawak na malaking bato, ay nagawa ko siyang tadyakan. Puntirya ko ang kanyang balakang para tamaan ang maselang bahagi ng katawan niya dahil alam kong kahinaan niya yon. Kaya lamang sa hita lang siya tinamaan. Subalit sapat ang lakas ng tadyak ko para siya ay matumba. Dahil sa malakas na pagbagsak ni Erwin ay nagising si Cheese. Inakala niyang napasok kami ng masamang tao kaya agad niyang kinuha sa kanyang tabi ang palakol na galing kay Lolo Vicente. Agad niyang iniamba yon kay Erwin kaya lamang agad na bumangon ito at tumakbo palabas ng kubo. Malas! Nakatakas siya! Mabuti na lang wala siyang ginawa sa'yo, Tol Alan. Hindi mo ba siya nakilala? Si Erwin yun, Tol. Ang kaibigan natin. Pinagtangkaan niya ang buhay natin. Ano? Totoo ba sinasabi mo? Si Erwin yung tumakbo na yun. Oo, tama si Lolo Vicente. May kakaiba sa kaibigan natin. Hindi na natin siya kilala, Tol. Dahil nag-iba na siya. Pero napapaisip ako paano nangyari yun? Na nagkaganon si Erwin? May malaking pagbabago sa kanya mula na makarating siya sa baryong to, Alan. Yung gabing nakita ko siya na may kausap sa may kakauyan, doon nagsimula ang lahat. May nangyari sa kanyang hindi natin alam. Nag-usap kami ni Cheese nang maramdaman namin ang malakas na pagyanig. Tol, lumilid, Tol! Ang lakas na pagyanig! Ang tagal Tara sa labas! Baka mawasak tong kubo, dali! Nagmamadali kaming lumabas. Bit-bit namin ang aming bag at iba pang gamit. Paglabas namin, ay biglang bumagsak ang kubo. Subalit, hindi rin natapos ang problemang dumating sa amin dahil nagkaroon ng mga bitak sa lupa. Nakikita namin yon dahil sa liwanag ng buwan. Mula sa bitak sa lupa ay may lumabas na kamay. Mga kamay na may mahahabang kuko. Mga aswang abwak ang lumabas mula sa bitak ng lupa. Sila ang isa pang uri ng aswang na namamahay sa baryong yon. Sila ang mga masasamang aswang na kinatatakutan ng mga mabubuting aswang na tahimik na naninirahan sa baryo Trililing. Mapapalaban tayo, Tol Alan! Ito na nga yata sinasabi ni Lolo Vicente. Humanda ka, Cheese. Ngayon na natin magagamit ang armas at agimat na binigay niya. Suot namin pareho ang kwintas na bigay ng matandang nakausap namin. Hawak na rin namin ang armas na ipinagkatiwala niya. Nagtalikuran kami ng kaibigan kong si Cheese. Akong bahala dito sa kabilang bahagi at ikaw naman ang bahala dyan. Oo, Alan! Huwag ka mag-alala! Dahil di ko sila tatantanan! Hindi sila sasantuin ng aking armas na karet. Umatake na sa amin ang mga aswang na abwak. Lumundag ang mga ito. Subalit, sinalubong namin ng aming hawak na sandata. Napuputol ang kamay, maging ang kanilang ulo sa ginawa namin pag-atake sa mga aswang. Hindi kami sanay humawak ng ganong uri ng armas. Subalit, sa pagkakataong yon ay tila ba biyasa kami. Kaya naisip ko ang ibinigay na agimat na may kakaibang bato ang siyang nagbigay sa amin ng lakas, liksi at tapang. Kaya tama si Lolo Vicente. Matutulungan kami ng agimat. Nang nagawa naming gapiin ang ibang aswang abwak, ay nagulat kami sa sunod nilang ginawang pagsalakay. Ang ibang aswang abwak ay nagpalit ng anyo at naging bayawak. Ang iba naman ay naging malaking ibong uwak. Umatake ang mga ito. Bagya kaming nahirapan dahil merong lumilipad at meron din namang umaatake sa amin sa lupa. Kaya nahati ang aming atensyon. Pero hindi kami dapat magpasindak at magpatalo sa mga aswang na kaharap namin.
dahil kami ang inaasahan ng mga taga-baryo. Dahil ayon kay Lolo Vicente, kami ang kanilang pag-asa. Mula sa pagkakatago sa loob ng aming suot na t-shirt ay inilabas namin ang suot na agimat. Naglabas ng kulay asul na liwanag ang batong palawit sa kwintas at tumatama ito sa mga ibong uwak. Nagwawala ang mga ibong tinatamaan sa mata ng asul na liwanag. Nahihirapan silang makakita at sila ang nagbabanggaan sa paglipad. Samantalang ang berdeng liwanag naman na lumalabas sa suot na kwintas ni Cheese ay bumubulag din sa mata ng mga bayawak, kaya sila naman ang nagkakagatan. Dahil sa pagkakagulo ng mga aswang na nasa anyo ng mga hayop na uwak at bayawak, hirap ding makakita ang mga ito. Kaya sinamantala namin ng pagkakataong yun para isa-isang sugurin at patayin. Hindi kami tumigil ni Cheese. Napadali lang sa amin na isa-isang patayin ang mga nagkalat na aswang. Nang matiyak na naming patay na ang mga ito, ang akala namin ay tapos na ang engkwentro. Subalit muling nagkaroon ng isa pang pagyanig. Inisip naming aftershock lamang yon, kaya lamang ay kasing lakas yon ng naunang pagyanig. Muli ay nagkaroon ng malaking bitak. Hindi kami makapaniwala sa aming nakita dahil mula sa ilalim ng lupa ay lumabas ang isang nilalang na itim ang kulay ng kanyang suot na damit. Nang ganap na lumitaw ito, ay may lumapit na isang lalaki. Kasunod ng lalaki ang kaibigan naming si Erwin. Lalo naming ikinagulat ang pangyayaring yun. Hindi ako maaaring magkamali. Ang lalaking yun ang kausap ni Erwin nung gabing nakita ko siya. Kaya naman, malaking katanungan yun sa amin ni Cheese. Bakit tila kasama ng mga masasamang nilalang na nasa harapan namin ang aming kaibigan? Paanong nangyari na kilala sila ni Erwin? Hindi rin ako maaaring magkamali ng akala. Ang nilalang na lumitaw mula sa bitak ng lupa ay ang sinasabi nilang Supremo na muling bumangon mula sa matagal na pagkakahimbing. Buong akala namin ay naubos na ang mga aswang abwak na nakaengkwentro namin ni Cheese. Ngunit mali ang hinala namin dahil tila simula pa lang pala ng pangyayaring yon. Dahil muli ay may mga aswang abwak na muling lumitaw sa mga bitak ng lupa. Nagbigay-pugay pa ang mga aswang na lumitaw sa kanilang supremo. Maaaring ipapakalat nito ang mga aswang sa buong baryo upang maghasik ng takot at lagim ang mga ito. Subalit hindi namin hahayaang mangyari yun. Gaya ng sinabi sa amin ni Lolo Vicente, kami ni Cheese ang magiging tagapagligtas ng baryo mula sa muling pagbangon ng lagim. Kaya bago pa maipakalat ang mga aswang at ganap na pinsalain ang mga taga-baryo, ay kailangan na silang lipulin. Tiwala kami ni Cheese sa agimat at armas na ibinigay ni Lolo Vicente. Hindi kami papayag sa masama ninyong plano. Gagawin namin ang lahat para pigilan kayo at tatapusin ang gagawin niyong pag-aasik ng lagim. At ikaw naman, Erwin, hindi namin akalain na hindi ka pala namin kakampi. Taksil ka! Isa kang hudas! Teka, magpapaliwanag ako sa inyo. Hindi niyo ako naiintindihan Alan, Cheese. Wala nang panahon para magpaliwanag ka. Bistado na ang totoo mong kulay. Kaya pasensyahan na lang tayo kung madamay ka sa aming gagawin para lipulin ng mga aswang. Lalo na ang supremong nagdala ng higit pang kadiliman sa baryong to. Agad kaming naghanda ni Cheese para harapin ang mga aswang na lumabas sa mga bitak. Gaya ng una naming ginawa ay nagtalikuran kaming magkaibigan. Kumpas na ang kamay ng supremo ng mga aswang, kaya agad namang sumugod ang mga aswang na inutusan. Pinaikutan kami ng mga ito, saka sila magkakasunod na umatake sa amin gamit ang aming hawak na armas. At tiwala sa agimat na aming suot ay buo ang loob na kakayanin naming harapin ang mga halimaw na aswang abwak. Dahil mas marami ang mga ito,
ay totoong nahirapan kaming harapin ang mga aswang. Nagagawa nilang sugatan din kami ng kanilang mga matutulis na kuko. Meron din kaming napapatay, subalit mas marami ang nagiging sugatan lang. Kaya lalong nanggigigil sa galit ang mga ito. Tumutulo ang kanilang malalagkit na laway sa ginagawang pagsugod sa amin ni Cheese. Hanggang sa madehado kaming magkaibigan dahil nakakaramdam na rin kami ng pagod. Bilis at tapang lamang ang kayang ibigay ng agimat na suot namin, hindi ang lakas para sa mahabang labanan. Nangihina na ako, Cheese. Anong gagawin natin? Ako ba, Alan? Hinaapo na ako at humaapdi na ang mga sugat na likha nila sa katawan ko. Paano tayo nito? Hindi maaaring magtagumpay sila. Kawawa ang baryong to. Ang agimat. Ilabas natin uli ang suot natin para maglabas ng liwanag katulad ng nangyari nang makaengkwentro natin ang unang bugso ng mga aswang abwak na naging bayawak at tuwak. At yun na nga ang ginawa namin. Kaya sa paglabas namin sa loob ng t-shirt ng aming suot na agimat, ay agad nagsabog yun ng kulay berde at asul na liwanag. Diretsong sumirit ang liwanag mula sa agimat papunta sa mga mata ng aswang abwak. Nahirapan silang makakita, kaya sinamantala namin ni Cheese ang pagkakataong yun para labanan ng mga halimaw. Agad naming iwinasiwas ang hawak naming mga sandata. At dahil halos hindi makakita ang mga ito, ay hindi nila naiwasan ang paghataw ng aming hawak na armas. Tinatamaan ng mga aswang. Merong natatanggalan ng braso at nagkakaroon ng malalalim na sugat sa katawan. Kaya lamang, tila hindi pa rin sila maubos-ubos, lalo na't naroon ang kanilang supremo. Tila wala ring katapusan ang paglabas sa bitak ng mga aswang, kaya posibleng nasa supremo ang buhay ng mga aswang na umaatake sa amin. Cheese, parang di mauubos ang paglabas ng mga aswang Sa bawat senyas ng kanilang supremo, patuloy na may lumalabas mula sa mga bitak ng lupa. Nakita naming palapit sa amin si Erwin. Bigla kaming napaurong sa paglapit niya. Huwag kayo matakot! Hindi ako kalaban! Paano kami maniniwala? Naghudas ka Kasabot ka ng mga aswang na yan. Lalo na ng lalaking nakita kong kausap mo ng gabing yun. Magpapaliwanag ako sa inyo. Pero hindi to tamang oras dahil kulang na tayo sa panahon. Matutulungan ko kayo para matapos na nangyayaring gulo at malipol na ang mga aswang na kasama ang Supremo. Paano ka namin pagtitiwalaan? Kaibigan ka ba talaga namin? Oo, magtiwala kayo. Dahil hindi ko rin gusto ang nangyayari sa akin. Wala lang akong magawa kaya naging sunod-sunuran ako. Kung papayag kayo mga tol, ipahiram nyo sa akin ang isa nyong kwintas, pati ang armas. At ako ang haharap sa Supremo. Nagkatinginan kami ni Cheese, pero wala nang ibang paraan dahil maaaring malagay na rin sa panganib ang buhay namin. Kaya ibinigay ko kay Erwin ang aking medalyon na galing pa sa aking lolo Emong. Ito ang pinasuot ko sa kanya at ipinahiram ko rin ang karet na ibinigay ni Lolo Vicente. Bagamat may pag-aalinlangan ako, pero pinakinggan ko ang sinasabi ng puso ko dahil matagal ko na rin kilala si Erwin. Pagkatapos na isuot ko sa leeg ng kaibigan ko ang medalyon at ibigay ang karet, ay itinago niya yon sa kanyang likuran at lumapit sa kinaroroonan ng lalaking tila kanang kamay ng Supremo. Nagulat talaga kami ni Cheese sa mga sunod na nangyari. Kitang-kita namin kung paanong ginilitan ni Erwin ng leeg ang lalaking kanina lang ay kasama niya. Kaya agad na natumba at tumandusay sa lupa na wala ng buhay. Mabilis ang kanyang mga kilos at hinarap din niya ang Supremo. Subalit nanlaban ang Supremo nang tangkain ni Erwin na gilitan din ang leeg nito gamit ang karit. Saka nagawa nitong itulak ng ubod lakas ang kaibigan namin. Dahil nasa peligro si Erwin, kaya nagmamadali kaming lumapit upang tulungan siya. Habang ang ibang mga aswang ay hindi malaman ang gagawin at nagkakabanggaan sila dahil hirap makakita sanhi ng liwanag mula sa agimat. Tinulungan namin si Erwin
at kami naman ni Cheese ang humarap sa Supremo. Kinuha ko sa lupa ang karet na nabitiwan ni Erwin. Hindi kami titigil dahil titiyakin namin sa sandaling ito na matatapos na ang kasamaan mo, Supremo! Kung nagising ka para magasik muli ng kasamaan, ngayon ay matutuluyan ka na! Inatake namin ni Cheese ang Supremo. Nagulat kami sa bigla niyang pagbabago dahil naging nakakatakot na aswang ito. Noon lang kami nakakita ng ganong anyo ng aswang. Pinagsama-samang anyo ng hayop at may matutulis na balahibo. Umaangil ito at sa bawat pag-angil ay napapahinto ang kanyang mga alagad na aswang abwak, pero hindi kami nagpasindak. Ipinagpatuloy namin ang ginagawa namin pag-atake hanggang sa masugatan ito at manghina. Kailangang tapusin na ang Supremo at nang hindi na ito magdala pa ng gulo sa baryo. Kaya nang humandusa ito dahil sa aming ginawang pag-atake, ay sinenyasan ko si Cheese para hubarin ang agimat na bigay ni Lolo Vicente. Ganon din ang ginawa ko. Halos sabay naming inihagis yun sa Supremo ng aswang na nagpupumilit bumangon para sumugod. Nang mapadikit ang agimat sa katawan nito, ay tila lumikha yun ng kakaibang kuryente na kumislap at lumikha ng apoy para tapusin ang nakakatakot na halimaw. Kasabay ng pagkamatay ng Supremo ng mga aswang ay ang pagbagsak din ng iba pang mga aswang na tila nalagutan bigla ng kanilang hininga. Kaya naman biglang tumahimik ang lugar na kanina lamang ay puno ng engkwentro at kaguluhan. Ang katahimikang yun ay ang pagpapatunay na tapos na ang pag-aasik nila ng kasamaan sa baryo. Kasama na naming umuwi ng kubo si Erwin. Ipinaliwanag niya sa amin ang nangyari. Kamag-anak niya ang lalaking nakita ko nakausap niya at tinakot siya na may masamang mangyayari sa amin ni Cheese kung hindi ito susunod sa kanyang utos. Nasa ilalim ng kapangyarihan ng kasamaan ang kamag-anak ni Erwin na taga roon sa baryo. Nagawa rin siyang pasunurin ito, pero nangibabaw ang kabutihan ng puso niya. Nanaig pa rin ang pagmamahal nito sa amin, kaya pinili niyang suwayin ito at iligtas kami. Minsan pang pinatunayan ni Erwin ang aming pinagsamahan. Sa huli ay kami pa rin ang magkakakampi. Ang tunay na magkakaibigan na walang iwanan anuman ang mangyari. Kaya masasabi kong isang kakaibang karanasan ang pangyayaring yon sa aming magbabarkada na nagbigay sa amin ng aral para pahalagahan ng isa't isa at ang pagiging tunay na magkakaibigan. Magkakaiba ang ugali at paniniwala ng magkakaibigan. Pero sa dakong huli ay mangingibabaw at mangingibabaw pa rin ang pinagsamahan at pagpapalaga sa isa't isa. Hanggang dito na lamang po ang kwento. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Hanggang sa muli.